Sa aking buhay, naranasan ko ang hirap at kahirapan na dala ng aming kalagayan sa bahay. Sa loob ng isang malaking pamilya, nakapuspalad, isang kahig, isang tuka ang siglo ng aming buhay. Ang pag-aaral ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang pagtitiis at pagtsatsaga sa kabila ng kakulangan sa pinansyal na suporta. Ako man ay isang mahusay na mag-aaral. Hindi pa rin maiwasang pasanin ang hirap sa paaralan. Hindi pa nagtatapos sa problemang pinansyal ang problema naming pamilya. Idagdag mo pa ang malubhang sakit ng aming bunso na kinakailangan ng mga treatment. May pera ring involved sa usapin na iyon at lalo kaming nahihirapan. Dahil ang panganay na babaeng kapatid namin ang nagsusustento sa amin. Siya ang breadwinner sa pamilya. Dahil may kapansanan ng aming ama at sideline lang na pagbebenta ng tubig at mani ang kanyang makakaya. Isang biyaya ang pagkakaroon ng isang panibagong buhay. Isang sanggol ang madadagdagan sa aming pamilya. Ngunit sa estado naming pamumuhay, sa tingin ko ay malaking problema ito. Dumating na ang araw na kinakatakutan ko. Alam ko sa sarili ko na darating din ang araw na hihinto ako sa pag-aaral. Ngunit hindi ko inaasahan sa ganitong paraan at panahon ito mangyayari. 1 taon na lamang ay gagraduate na ako. Ngunit mukhang ito ay hindi mangyayari. Ako ngayon ay ganap na isang guro sa Cavite State University. Hindi man naging madali ang aking mga karanasan, nagpatuloy ako upang maabot ang mga ito. Huminto ako ng pag-aaral upang magtrabaho at makapag-ipon, upang mapag-aral ko ang aking sarili. Mahirap maging mahirap, kaya pinayaman ko. Pinilit kong kayanin para sa pinakamagandang kinabukasan. Sana ay magsilbi itong aral para sa katulad kong kapuspalad na patuloy na nangangarap. Hanggang sa muli, Mika Aguilio.